Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay si Sam Bankman-Fried believe taking FTX customer funds via Alameda was legal. Ayan. Naniniwala daw po si Sam Bankman-Fried na yung paggamit niya sa sa kanyang customer funds sa kanyang exchange na FTX. Ayan, via Alameda ay legal daw po ito. Wala daw po siyang linabag dito. Yan po ay ayon lamang sa kanyang sariling paniniwala. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Sam Bankman-Fried. Ayan. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ayan po siya. Sam Bankman-Fried took the stand in his criminal fraud trial this week, with his defense team posing questions aimed at justifying his actions in running the now bankrupt FTX cryptocurrency exchange. Ayan, ipinaglalaban po ng kanyang mga kasama. Yan, yung kanyang gina-justify po nila yung kanyang ginawang aksyon. Ayan. Lead defense lawyer Mark Cohen focused on Bankman-Fried's simultaneous leadership of both FTX and his proprietary trading firm, Alameda Research. When asked by Cohen why he had signing authority for both companies' finances, Bankman-Fried stated simply that he was CEO of both at the time. He also added that FTX didn't have a bank account. Ayan. CEO pala si Sam Bankman-Fried ng FTX noon at saka ang Alameda Research. Ayan, kaya meron siyang kakayahan na kontrolin ang dalawang industriya na ito. Ayan. Sam Bankman-Fried says he believed it was legal to take FTX customer funds through Alameda Research. Ayan, legal daw po na galawin niya yung mga funds ng kanyang customer dito sa FTX. At yan, pwede niyang ilipat ito sa Alameda Research. Pero ayan, yung mga customer niya naman ay wala silang ideya na ito pala yung balak or ito pala yung gustong gawin ni Sam Bankman-Fried. Kaya yan nga yung issue dito, dapat ay may consent yung kanyang mga sa kanyang mga clients bago niya gawin ito. Further questioning his client on the intermingling of FTX customer deposits in Alameda funds, Cohen asked whether Bankman-Fried believed this was legal. SBF affirmed that he think that taking FTX funds through Alameda was legal. Ayan, legal daw po yung kaniyang base sa kanyang paniniwala. Cohen asserted that Bankman-Fried did not intentionally commit fraud. Ayan, hindi naman daw po niya binalak or talagang wala siyang intention na manloko. In his opening arguments, Cohen asserted that while Bankman-Fried made mistakes, he did not intentionally commit fraud. Ayan. Siya nga ay nagkamali. Ayan. Sabi ni Sam Bankman-Fried ay inaamin niya na siya ay nagkamali. Pero hindi daw po niya intensyon na siya ay manloko. The defense claims the young founder was trying to rapidly scale up the cryptocurrency exchange. Ayan. Yung kanyang defense team ay sabi po nila ay gusto lamang niya na mapalago yung kanyang crypto exchange ng mabilis. At syempre siguro para talunin si Binance. Kasi noon si FTX ay siya po yung pumapangalawa na crypto exchange sa buong mundo. Syempre yung nangunguna ay si Binance. Kaya gusto niya sigurong higitan si Binance. They also argued that mistakes and oversights were inevitable in such a chaotic startup environment. Alameda Research heavily relied on FTX customer funds to make trades and loans, and codependency that factored into the $32 billion exchange swift collapse when withdrawals surged last November.
last November. Ayan po pala. Yung Alameda Research ay talagang nakadepende sa FTX customer funds. Yan, yung mga pondo ng mga pera po yan ng mga customers. Yan, mga capital po nila dito sa FTX exchange. Ayan, kaya kung wala pa yung mga customer funds, ay wala na rin po ang Alameda Research. Kaya ayan, yan po. Yung Alameda Research ay ginagamit po nila yung customer funds para sila mismo ay yan magsagawa ng kanilang trades at saka yan makapag-loan. During testimony, when asked by the presiding judge if he had read FTX terms of service in full, Bankman-Fried admitted he had only skimmed certain parts while reading others more thoroughly. Ayan, mismong yung kanyang terms of service ng kanyang sariling FTX ay hindi pala niya binasa ng gusto. Yan, iniskim lamang daw po niya. Yung parang, kung pag iniskim niya, parang mabilis lamang na binasa niya. Yan. Hindi niya gaanong inintindi. Kaya yan ang ayan, kaya grabe naman yan na klaseng CEO ng isang exchange. Yan, ni terms of service mismo ng kanyang sariling kumpanya ay hindi niya alam or hindi niya kabisado. Kaya yan po yung nangyayari ngayon kay Sam Bankman-Fried sa kanyang kaso. Ayan, yung base raw po sa kanyang paniniwala na ayos lamang daw na gamitin yung kanyang customer funds, yung mga customer funds niya sa FTX. Ayan, ayos lamang daw itong gamitin at yan ilagay sa isa pang kumpanya na yung kanyang Alameda Research. Yan, pero ipinagbabawal po talaga yan. Para gawin yan ng legal ay kailangan po ng consent. Yan, yung consent sa mga customers, kanyang mga clients, mga users sa kanyang FTX exchange bago niya pwedeng gawin yan. Ang problema ay walang ideya yung kanyang mga customers dito kay FTX na ginagamit pala yung kanilang funds dito kay Alameda. Kaya ayan, mukhang dihado po ang kalagayan ngayon ni Ginoong Sam Bankman-Fried sa kanyang kinakaharap na kaso na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.